kung hindi tayo makapag-live stream. May mga nagsasabi, pag gumamit ka ng AI, ay nagiging tamad ka na. Yun. Wala ng Holy Spirit. Ganon. At meron pa nga, Antichrist daw ito, sa devil, ganon. Pero, ang technology is, for me, neutral. No? Naman pong siya Ah, mga wala naman tayong ano diyan eh. Wala naman talagang spirit 'yan, no? Depende sa motive nung gumawa nung technology na 'yon. Okay? Na meron kasi talagang leading na technology na 'yon ay purposely sa maling gawa. Pero may mga neutral na pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti, depende sa user. So, katulad ng kutsilyo, ganun. And kung susundin natin yung mga taong, ay, tamad ka na kasi gumagamit ka ng AI. Eh di sana lahat ng tao wag na rin sumakay sa sasakyan, wag na gumamit ng motor kasi tamad na rin silang maglakad. Bakit ba nila bakit pag kasi inimbento ng tao ang motor, ang sasakyan? 'Di ba? Hindi para gawin kang tamad, but para bigyan ka ng easiest way na makarating doon sa same result. Okay? Same result. Makakarating kayo sa paparoonan nyo, mas mabilis nga lang yung nakakotse. Ganon din to. Imagine, ito yung pinaka binigay kong example last time. Kaso nakat na rin yun at saka hindi siya recorded. Sabi ko, imagine, isa kang pastor. And then may member ka, halimbawa, 30. Sa 30 na members, binigyan mo sila ng assignment, tagsa 10. Sabi mo, next Sunday, magpipreach ako, pero kailangan ko ng idea nyo. Magpipreach ako about 1 Corinthians 13:13. Ano yung ibig sabihin nun? Sabi sa 1 Corinthians 13:13, there are there are ano yung three things that remains, di ba? Sabi doon, faith, hope, and charity or love. And the greatest of this is love. So, group 1, 10 kayo, i-research nyo si faith. Group 2, 10 din kayo, i-research nyo si hope. And group 3, i-research nyo si love. So, bibigyan ko kayo ng 5 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ko-collect natin lahat. And then, ginawa na nilang lahat about faith, hope, love. Nag-research sila. So, madami, ganyan kakapal. Ngayon, ikaw, yung mga ni-research niya mula sa iba't ibang tao, i-compile mo silang lahat. So, it will take time. Tama o mali? And then, ipipreach mo. Saan galing? So, ikaw nag-command, galing sa iba, pero idea mo. And ikaw rin nag-compile. Ngayon, ang AI, same goal, ikaw magko-command, siya magko-compile, galing sa maraming tao kasi hindi naman niya maibibigay kung hindi yan common or wala siyang pinagkuhanan na source. Tapos, ikaw din na magko-compile kung ano yung binigay niya sa'yo, i-compile mo din siya, pero mas madali. So, that's AI. Yun ang technology. Hindi ka ginawang tamad, ginawa ka lang smart. 'Di ba? Kaya nga sabi, don't just work hard, work smart. Tama o mali? Correct me if I'm wrong. Amen. Kaya maraming naiiwan, no? Anong advantage ng meron kang 1 million sa sa maleta at advantage ng may 1 million sa ATM card? Parehas may advantage, di ba? Ang kagandahan sa may maleta, may pera ka na agad pag may kailangan ka. Pero anong disadvantage? Pag nakita nilang pera yon, ngayon pag ATM card, merong ATM card, ang advantage, basta merong pwedeng mag-cash outan, ATM machine, makapaglabas ka. Di ba? Yun yung disadvantage pag wala. So, ang advantage niya, hindi ka agad mananakawan. Hindi mananakaw agad. So, ganun din, work smart. Ganun din ang AI. So, AI, alam ng Lord na this will exist. Ano ba sa tingin nyo? Hindi ba alam ng Lord na mag-e-exist ang AI?
'Di ba? From cover to cover, from Genesis to Revelation, from nothingness hanggang sa eternity na new heaven and new earth. Alam ng Lord lahat 'yan. So, hindi to ibinigay ng Lord sa atin para sabihin na mapapalayo tayo sa kanya, 'di ba? Pwede natin 'tong gamitin na mas mapalapit actually sa kanya. So, 'yun yung mission ko. 'Yun yung ginagawa natin, no? Kaya sino po ang hindi naka-mute? Paki-mute po saglit. Okay, thank you. 'Yun po ang trabaho ng AI. And meron tayong mga tinatawag na moral dilemma, no? Mga dilemma dito, and nai-share na natin 'yon sa AI empowerment. Paki-ano na lang din, i-review nyo. Diyan po mismo sa ating AI assistants, nandyan yung courses natin, may mga link akong nilagay diyan para mapanood nyo ng libre. Actually, yung mga kasama natin dito, binayaran nila yan. Sila Pastor Joel, Pastor Midel, binayaran nila yon. Tinuro ko, binayaran nila. Pero in-upload ko sa YouTube, yung tinuro na binayaran nila, mapapanood nyo ng libre. Hindi ba unfair yon, Pastor Joel, Pastor Midel, at sa mga nandito na nag-aral din? Di ba parang Yes, ang tunog unfair, di ba? Pero ang kagandahan doon, sila kasi actually hindi lang yung learning, no, ang binayaran nila doon, is yung credibility at saka yung credential. Yun kasi ang mahirap na hindi mo pwedeng palitan na bayaran. Kaya nga lahat ng mga halimbawa, mga share natin na sermon outline, libre naman, o lagay natin sa pastor's notebook, libre. Pero yung oras na gumawa ka ng PowerPoint, sa dami mong ginawa, ibibigay mo ng libre. So, yung effort, yun yung babayaran mo. It's not the word, no? Yung effort. Kaya dito, actually wala kayong babayaran dito hangga't maaari nga gusto ko ibigay na ibigay. Pero yung effort yun talaga yung time na nawawala sa akin, yung effort natin, yung talent, 'di ba? So sabi naman sa Bible, a man of labor is worthy of his wages. Alam naman niya sa uh, ano yon, Tagalog. Ang tao na gumagawa talaga ay karapat dapat sa kanyang kabayaran. So, iyon. At ngayon, ilalunch natin tong Narrative Sermon Builder 3.5, pinasubo ko kanina. Which is, ang pinaka expertise po nito ay gumawa siya ng sermon na mula sa mga Bible stories. Sige, andali lang po. I-open ko lang. And let me share it. So ito, binibigay natin ng libre. Kasi libre. Sa mga nag-effort din. 'Di ba? Yun kumbaga pag deserving ka talaga, deserving ka din sa gift na matatanggap mo. So ito, nag-effort na sila, 3 na ang na subscribe or na-avail nila, yung Pastor's Notebook Taglish. Ayan, itong Taglish na to na sermon expositor, which is maganda siya talaga sa expository sermon, standard ng Mobile Bible School. Actually, yung Mobile Bible School, ang pag-craft natin ng outline doon ay galing sa originally ATS, Asian Theological Seminary, which is tinuro din yun sa amin. And then, mas pinaganda pa natin, no? At meron din akong tinatawag na sermon schema na originally galing sa akin. Ang ano naman na yon ay about sa content, no, sermon schema. Next time ko na yun i-share. At ikalawang na i-launch natin ay yung thematic, which is by theme. Ang Taglish sermon expositor natin ay by text, no, tas i-expose niya, expository. Ito naman by theme. Kumbaga, ang halimbawa, ang theme mo ay birthday.
So gagawan kanya ng sermon about birthday or dedication. O subukan natin na funeral, ganyan. Or death, di ba? Ano bang magandang term kapag may namatay na yumao nating kamag-anak? So, halimbawa na lang yung mga funeral sermon yan ang madalas na hinahanap din sa akin eh. Pastor, meron ka bang para sa patay, ganyan. So, try natin si thematic. Yan ko lang kayo ng idea para alam nyo. Funeral. Subukan natin. Itong funeral, wala. Ewan ko kung meron tong word na nag-i-exist sa Bible. So, dahil naglagay ako ng concordance, Strong's Concordance, ganyang kakapal. So, para kang may assistant na 10,000 assistant na sila nang bahalang magko-compile nun para sa iyo. So, ang nilagay niya, thematic acrostic ay funeral or hope. So, tatanungin niya kung anong version ang gusto mo. King James version halimbawa. And magka-craft siya ng ayan pala, hindi ko nakalimutan ko kung alliterated ba, assonance or acrostic. Subukan natin ng acrostic. Acrostic. Yan. Para yung salitang funeral na acrostic. Funeral. Ayan. Pero ang pangit, no? Dapat hope. Funeral, no? Holy moment kung saan ang buhay, kamatayan, pag-asa ay nagtatagpo sa presensya ng Diyos. So, ayan. So, thanatos, that's death or separation. Yan yung Greek word niya. So, meron siyang lesson objective kasi more on Bible study, Sunday school, at Bible word research itong thematic. Farewell is not forever. Tas puro F yung subpoints niyan kasi alliterated. So, acrostic, yung subpoints alliterated. So, combination ito. Understanding of our grief. Letter U. Then, may mga subpoints siya. Jesus wept, the Father of mercy and God of all comfort, the Lord is nigh. Then, N, new hope in Christ. Puro N din yung subpoint niya. Letter E, eternal life assured. R, resurrection promise. Back up all by Bible verse. At kung ano yun yung main point niya, resurrection, about resurrection talaga yan. Why? And yun yung bakit about resurrection. So, assurance for the living and different kind of letter A, appointed time, accepted in Christ, available salvation. So, ganun din si L. And last, life that points to Christ, legacy of faith, living for eternity, looking unto Jesus. So, ito, lalagyan ko rin ng version 2.0, no? 3.0 siguro, lagyan din natin ng image creator to. And yung ikatlo natin, inductive. So, si inductive, ang tawag kasi sa by theme or by topic or by subject na word ay deductive. May isang word, then nahanap ka sa maraming verses, no? Ito naman si inductive, baliktad. Verses, and then hahanapin niya yung maraming word doon sa loob ng verse na yon. And more on devotional ito, more on discipleship, small groups, ganyan. So, personal meditation, may word study din kasi may Greek and Hebrew din ito. So, ayan. Ang pinakamaganda kay inductive, meron tayong standard ng 10P process ng inductive method. So, pag sinabi mo diyang MBS 10P, yan mamaya, lagyan natin. Romans chapter 8 muna tayo. By chapter or by verse lang, walang problema. Pero expert siya sa chapter, expert siya sa verse. Kasi inductive niya eh. So, ang kagandahan sa inductive ay kaya niya i-expose yung buong chapter na yan. So, mag-start yan ng prayer. So, yun ang kagandahan dyan sa MBS 10. Kasi 10P is voice of the heart. Yun number 1. Ibibigay niya kung ayan, ang kagandahan din pala kay inductive, tatanungin niya kung English, Tagalog, Bisaya. Ganon din actually yung ating sermon expositor na version 4.2 and 5. Ewan ko kung magkaroon ng version 5 na. So, tingnan natin. English muna tayo.
Cebuano sana kasi hindi ako magaling mag-Cebuano. Ilocano yan, medyo pa kaya. So voice of the heart about prayer, place the passage. Third P is ponder the detail. Lalagyan niya yung mga, alam mo, verse 1, verse 2, verse 3, nilagyan niya the freedom, the fulcrum, the force. Ganito po kasi tayo gumawa ng tinuturo natin na style sa MBS. So lahat 'yon ini-input ko kay AI. Dito kay inductive. So kay inductive and then ginaya niya. So ako yung source ng pattern, siya naman yung source ng lahat ng pagkakalap no sa Bible using my pattern. Probe the words. So ituturo niya yung mga definition ng bawat word diyan. Perceive the message. Bibigyan kanya ng acronym. Ayan, about freedom nakalagay diyan and parallel scripture. Ito ay yung correlation or ang supporting verses. Practice the truth which is application. Paint the point, illustration, may analogy diyan. Summary or conclusion and provide the source. Nilagyan natin ng mga cross references at saka iba pang mga sources. So ayan, pwede niyang gawing youth friendly, adult and children. So marami dito naka-avail nung tatlo. That's why bilang regalo ko sa kanila, gumawa ako ng isa narrative. So si narrative ang expert niya is Bible story. Halimbawa kay Moses, kay Joseph. Kasi may mga point na ganun tayo mag-preach, tama po ba? We are preaching the person, the character, and how God dealt with them. So, ganun yung ginawa natin kay narrative. Hindi, style expository din, pero more on how God, kung paanong inistorya ng Lord yon, ganun din yung sa atin with application at maraming details. So, try natin. What verse or chapter do you want to study? Yun ang tanong niya, no? Sabihin natin ay yung Genesis chapter 3 kay Adam and Eve. The fall ito, di ba? King James Version. Ay, andali. Oh, ito pala si narrative. Sorry, inductive yun. Kaya nagtataka ko ba't verse. Dapat person ang tatanungin yan agad eh. Sorry. So, ito si narrative natin. So, itong si narrative sermon, yung person or story ang tatanungin niya. Ayan. Bible character ba? Book chapter? So, parable ni Jesus Christ. So, karamihan, dahil narrative siya or story, Bible character, A lang. So, hindi ka na magta-type ng mahabang word. A lang. Maliban kung kailangan mo talagang i-type. Pwede ka naman. Pero sometimes kina-cancel out niya yun. Hindi niya gusto na mahaba. So, A, Bible character. So, sabi niya, type the Bible character you want to study. So, Daniel. Halimbawa, Daniel. Ay, Jonas sana. Naisip ko maganda rin kay Jonas. Daniel na lang. And bibigyan ka ng overview. And then, anong chapter dyan? Kung gusto mo, specific. Ayan, halimbawa, piliin natin yung B, specific ng buhay niya. So, ayan, pipili ka na dyan ngayon. Pag wala dito, I'm not sure. Piliin mo to and then pagta-type in ka niya kung ano yung part. So, try natin yung interpretation. Ito maganda yung interpretation, letter B, ng dream ni Daniel. So, King James Version. Tagalog o English in English. So letter na lang para pwede rin yes or no, pero ito sinubukan ko kasi gumawa by option ng letters lang. So effective naman siya. So yan na yung pinaka sermon niya. Main points alliterated na rin: the crisis of confusion, the confidence of communion, the clarity of revelation, the certainty of God, credibility of God's servant. So yan yung acrostic naman. Crisis of confusion, verse 1, 4 to 5, 11, 10 to 11, 12, 13, 13, yan.
about crisis. Nilagyan niya ng crisis dyan, no? About prayer. So, papansin nyo, ito may problema. Yung crisis niya, yung king, si. So, ito nakita ko may problema. Then prayer, ito tama naman. Prayer. Clarity of the revelation, God. Ito, God. Paano naging God yung N? So, may mga ano rin siya, no? Stone. May mga flows din. Honor. So, may analogy, application. Maganda yung pagkakalagay ng application niya, alliterated. Christ-centered na fulfillment, alliteration din. So, ayun na. Front-end sermon, ibig sabihin yung context, introduction, hanggang conclusion na yan, pwede nating ilagay. Or nakahuli yung conclusion. Pero, yan, hanggang transition lang tong si A. Then, separate conclusion. Ang kaganda kasi sa separate conclusion, mas mahaba siya. Mas mahaba ang paliwanag nito. Kaya itong si narrative sermon, para talaga nagkukwento. Okay? Kagandahan nito, kapag tamad kayo magbasa, pwede nyo siyang pagsalitain. Diba? Ganon din sa cellphone. Pipindutin nyo lang to, more action, tas read aloud. Kaya kahit pwede kayong nagsisearch habang, halimbawa, nagda-drive kayo o bago kayo mag-drive, pindutin nyo na yan dahil mahaba. Diba? Pindutin nyo yung, kahit sa cellphone, meron din yung icon na speaker. Pindutin nyo lang yung speaker, magsasalita yan. So, yun yung kagandahan ng ChatGPT. Pwede natin sila pagsalitain. Yan, maririnig nyo rin. Read aloud, sabi natin. Here's a historical and cultural context you can use in your sermon, Daniel 2 KJV, to make the narrative come alive for your congregation. Reliable details from historical and theological sources. Historical and cultural background, Daniel 2. Babylon and King Nebuchadnezzar. The story takes place in ancient Babylon, the capital of the Neo-Babylonian Empire. Babylon was a So, stop. Ngayon, pag nag-limit naman, pindutin nyo lang itong tatlo. Halimbawa, kasi free lang yung ano natin eh. Click nyo yung branch in new chat. Okay, yun lang naman ang hinahanap niya eh. Ay, hindi ka na magtuloy. Pag kinlik nyo yung branch in new chat, itong tatlong tuldok na yan, branch in new chat, pwede mo na ulit siyang gamitin with the same conversation. O, di ba? Yan yung maraming tinatanong nung iba. Pastor, naglilimit talaga kasi hindi kayo naka-upgrade. Lahat yan, lahat tayo naglilimit basta hindi naka-upgrade. Buong mundo po yun, naglilimit. Pastor, sabi nyo unlimited. Oo, unlimited. Pero ayaw ni ChatGPT na nagamitin mo ng dire-diretso. So, dahil gusto niya, kikita siya. Kaya ililimit niya ng isang araw. Pero unlimited kasi daily naman siya pwedeng gamitin. Pagpapahingayin ka lang niya ng 12 hours, 6 hours, ganun. So, 22 hours, ganun kapag nasobrahan mo ang gamit. So, pwede mo ulit gamitin. Lifetime siya. Okay? Ganun po. Pinagpapahinga lang tayo. So, binibigyan lang tayo ng boundary sa paggamit. Pero, kapag upgrade to go ka, which is 300 plus monthly, ganito ang paggamit mo. Katulad ng paggamit ko, dire-diretso siya. Pero sobrang haba kapag talagang in-stress out mo, may limit din na bibigyan niya sa'yo. So, yun. So, nag-branch in new chat siya, makapag, ano ka ulit. Sa cellphone naman, i-desktop mode nyo and then mawawala yun, di ba? Hanapin nyo sa history kung nasan yung gawa nyo dyan. Kasi may history naman eh. And then, pag kinlik nyo sa history, halimbawa ito, study Bible passage, nakita ko dyan. I-branch in new chat nyo. Meron dyan nakalagay yan. Branch in new chat. Okay? So, ganun. Yun yung technique. At panoorin natin, meron akong video po doon. Pag tinuloy natin to, yes ka na lang ng yes dyan, ano? Papakita ko lang sa inyo kasi gumagawa din ito ng image generator. Nilagyan natin to ng image generator. So, bibigyan kanya ng context. Ayan. Introduction. May nagtatanong din, ChatGPT lang din naman yan, Pastor. Oo, parehas, pero ang kagandahan nito, customize.
kung ano yung ako na nag-develop, ang specific purpose and goal na ibinigay ko sa kanya, yun yung gagawin niya. Hindi ka na magta-type, gumawa mo ako ng proposition, big question, transition. Sino bang nakakaalam ng buong sermon outline na kailangan pa pala ng transition, kailangan pala ng big question or interrogative statement, kailangan pa pala ng proposition. So sa MBS kasi, ganun tayo magturo, so in-apply natin yun para matuto sila, makita nila yung tamang pattern o mas magandang pattern. Hindi ko naman sinabi na mali yung iba. So mas magandang pattern ay nag-customize tayo, nag-configurate tayo. So eto na yun. Yes na lang tayo ng yes dyan. O, nakagawa na siya. Conclusion ba na Christ-centered? Ayan, tinanong niya kung ABC. O short lang, skip. Mag-skip tayo. Halimbawa, skip. Anong susunod? Illustration, Bible character ba gusto mo? Sabi niya. No expansion na. May gusto lang ako ipakita. Ayan. Gagawan ko ng PowerPoint. Outline, sabi niya. Sige, yes. Halimbawa, bibigyan ka na ng outline. Copy-paste. No? Tinuro ko na ulit. Tinuro ko na ulit noon kung paano itong PowerPoint na ito ay gagawing PowerPoint. Pero hindi niya kaya dito mismo sa Narrative Sermon Builder. Ang gagawin nyo, gagawa kayo ng bagong conversation. Kakopy nyo ito. Yan, halimbawa, tapusin muna natin. Yan. I-copy nyo, Control-C or long press kapag cellphone, and then gawa ka ng new chat. Then sa new chat, i-paste nyo dyan. Mag-command ka muna, make me a .pptx format yan, of this sermon. So, yan yung command, .pptx format. Pag yan ang pinagawa mo, gagawan ka na niya ng PowerPoint. And then, i-open mo na lang sa PowerPoint, i-click mo na lang yan, magda-download yan ng kusa. And then, lagyan mo na lang siya ng design. Simple lang naman maglagay ng design. I-click mo lang yung design, magkaka-design na siya. So, ipapakita ko na rin sa inyo ngayon sa mga first timer na naka-attend, no? Yung mga nag-aral ng prompt engineering, alam na nila ito eh. Lalo na sa AI empowerment pa lang. Yes po, may question po si Sir Mervin, no? Saglit lang po. Tapusin ko lang tong hanggang PowerPoint natin. So, ayan, open natin yung PowerPoint. So, ito na si PowerPoint. Ayan na. Enable editing. And then, nakikita nyo ba? Sorry. Share natin. Okay, ayan. So, nakita nyo sa PowerPoint? Yes po. Okay. So, yan na yung ginawa niya. Gagawan lang natin ng design. Click mo yung design and then pili ka na ng design. Meron ka ng PowerPoint. Hindi ka na magtatagal ng 10 oras na mag-type pa. Mag-Google. So, ganun. Okay. So, balik tayo sa sa sermon, sa narrative sermon builder natin. So, balik tayo. Nandito sa history, narrative sermon creation. Okay. So, continue lang natin siya. Ito si narrative. Ayan. Step 9. Nasa step 9 siya. Gagawa na ba ako ng prompt and i-execute as image? Yes. Sabi natin, yes. I'm sorry. A pala. A. Ayaw niya ng yes. Yung kasi nilagay ko na command, di letter na lang. So, ayan na yung prompt. Importante kasi ang prompt para ma-execute niya yung magandang klase ng poster. Okay? Tapos basahin nyo kung mayroong bang kailangan palitan, i-copy nyo, i-paste nyo, palitan. So,
Ayan na yung prompt. Then execute. Pag ayaw, execute. Try natin, no? Short out. Would you like social media materials for this sermon? Execute as image first. Parang nawala kasi mali yung pagkakatype ko ng isa. Na-bypass yung gagawin niyang image. Tignan natin kung mababalikan niya, no? Oh, yun, mababalikan niya. So, magagawa niya. Itong prompt na to, i-execute niya as image na. Kaya dapat pala ang ginawa ko, letter B. So, always choose letter B. Create the prompt and execute it as an image. So, hindi pala B ang pinili ko, A. So, dapat B. So, yan. Alam nyo na, no? So, yan po. At gagawa na siya. So, habang nagge-generate siya, may tanong si Pastor po ba, Mavis? Pastor, tinry ko po yan, not found image. Bakit po kaya? Not found image, possible ay nagkaroon ng internet disturbance habang ginagawa niya yung image. Tapos, kung na-try nyo doon sa ating free version, deleted na po kasi, kaya not found image talaga. Ayun, when God reveals what kings cannot. O di ba ang ganda? So meron ka ng ipang front sa inyong sermon outline sa Sunday. Lagay mo na yung pangalan mo dyan, preacher. Yung church name dito, di ba? San ka pa? Ang ganda ng quality. Maganda o magandang maganda? Type natin na the best. So yan po yung ating narrative sermon builder. And ang kagandahan, ulitin ko, free ito kapag meron ka ng 3. Pastor, 2 lang sa akin. Pastor, kulang ng isa. O, bilhin nyo, 199. 199. 499 talaga to. Actually, kahit tanungin natin kay ChatGPT ngayon, how much ang customized sermon, customized AI agent? Alam nyo, ang sasabihin niya talaga 1,999 hanggang 2,999. So, monthly subscription. Monthly subscription yun. Sa atin, kalahati lang, 1/4 ng 199, lifetime pa. Tapos, diniscountan ko pa, 499, diniscountan ko pa ng 200. Diniscountan pa natin ng 100. So, naging 199 na lang. Parang halos pamigay na nga talaga ang price po nito. So, yun yung natin kasi is makatulong lang din, no? Para mas marami tayong time na mag-pray, mas marami tayong time na mag-study, pag-aralan natin. Kasi it will take a lot of time kaka-Google, tas ang hina pa ng internet nyo, tas yung ibibigay sa yung option, napakarami. Tapos copy-paste. Yung ibang nag-Google, yung iba naman nagka-craft, at least ako, nagka-craft talaga ako. Kasi minsan may gusto ko na hindi kayang gawin ni AI. So at least ako, master ko na 'yon. Expertise na natin 'yan. 20 years na tayo mahigit na nagtuturo ng homiletics. Kaya madali ko magawan kahit ngayon on the spot. Baka pagkamalan yung AI. kapag pwede tayo mag-craft. Ay challenge me. So on the spot talaga. Alam ng mga estudyante 'yan. Kayang-kaya natin gumawa on the spot. Alliterated acrostic or assonance. Kaya-kaya natin 'yan. So, yung mga nagawa kong sermon noon, if-feed ko ngayon dito kay AI, ganto ako gumawa. Ganyan ang gawin mong pattern. So, kung paano tayong gumawa ng sermon, sabi nga ng mga church members, kasi pinakita ko pinatry ko sa kanila, Pastor, parang ikaw naman ang naririnig ko habang binabasa ko yung sermon. O, kasi sa akin din kasi galing talaga yung style ng Taglish niya, ganun ako mag-Taglish, ganun din ako mag-humor. So, ganun na ganun.
At yan, hanggang dito na lang din ito. And yung version 4.5 ng Pastor's Notebook. I'm sorry no, 4.2 ang binigay ko sa inyo kasi ang problema kay 4.2 nga, kapag naka-free ka or yun nga, free usage, meaning hindi ka nag-upgrade sa Go, nagli-limit. Ngayon, hinihintay ng mga user or ng gumagamit, naghihintay po yung iba sa atin. Ay, I'm sorry. Bible Quiz Challenge to. Papamigay ko to, libre itong Bible Quiz Challenge. Ipa-contest nyo sa Christmas, lahat ng young people. Sasagot sila 1 to 20 or 1 to 10 or 1 to 50. Tapos bigyan nyo ng gift. Yan, free yan, Bible Quiz. Ginawa ko talaga ito para instead na cellphone lang ng cellphone, pag walang ginagawa, laro ng laro. Ito, paggawa natin, Bible Quiz. Meriendahin nyo. Magpapa-Gcash ako 1,000 pesos sa pinaka-high score sa Bible Quiz niyan. Mamaya, babalikan natin. Paano ko magkakaroon nun? Mamaya, babalikan natin. Mali yung napindot ko. Si 4.5. Ang problema kay 4.2, ang layo ni image generator. So, ang ginawa ko, kaya naging 4.5, 1, 2, 3, 4.2, 3, 4, 5. Pangatlong attempt, may problema. So, umabot na sa 4.5. So, ngayon, tinatry ko pa rin iayusin yung problem. Pero ito, subukan natin ngayon kung maaayos niya. Ito yung pinaka-latest. So, try natin tong Pastor's Notebook 4.5. Iyaan nyo, hindi nyo na kailangan mag-upgrade. Magugulat na lang kayo. Diyan sa 4.2 nyo, mapapalitan niya ng number 5. Gagawa tayo ng paraan na hindi na kailangan mag-send ng link. Kasi naubusan din ako ng oras. So, try natin. Pagawa tayo. Taglish na acrostic. Okay, assonance naman. Assonance ng anong verse? Try natin ang Matthew 6:33. O, ano naman, para maiba, 34. Yung don't worry about tomorrow. Yan, for tomorrow will thought for things of itself. Kang mabahala sa bukas. Subukan natin to, assonance. Pag sinabi nating assonance, magkakatunog yung dulo. Yan. Yung mga suffixes nila, ganun, magkakatunog. O kahit hindi suffix, parang kumbaga sa may mga rhyming. Yan. Live today, trusting God tomorrow. So, take note, thought. Command to release worry na. For tomorrow, and a caution against borrowed burden tomorrow. Yung now niya at saka yung tomorrow niya, yun yung pinag-rhyming niya eh. Sufficient at the day, a call trust grace for now. Puro aw-aw nga yung dulo. Pero hindi ko bet. So, ayan na. Tomorrow. So, gagawa na agad. Would you like me to create AI image? O, yun na. Yes. Yan ang 4.5. Kaso, habang tinatransfer ko, may nagugulo siya. Kaya nahihirapan ako ayusin. So, ito na yung AI prompt. Try natin ngayon. Live nating tignan or i-testing. I will generate. Yes, sige, generate ka. Ang problema, kapag nag-generate ng image, tapos biglang nag-limit, at least sabihin natin, meron ka ng main point. Bahala ka nang gumawa ng introduction. Bahala ka nang gumawa ng conclusion. May application naman yan. Diba? So, ayun. Yan na yung image niya. So, may question po ba kayo? Gusto nyo ba ang 4.2 o 4.5? Kasi kung gusto nyo 4.2, ibang link to. Pag gusto nyo 4.5, mapapalitan agad yan.
Ang tanong, meron na po ba kayo? Meron na po ba kayo? Baka wala pa. So, karamihan dito meron na eh. Si Pastor Bayani, Pastor Lucio, meron na yan. So, habang gumagawa, type kayo ng question. Thank you, Pastor, sa tool na ito. Hindi po ako Pastor. Okay. Brother Mavis. 4.5. Ayan. Kasi minsan ito habol natin eh. Yung magandang image eh. Di ba? Saan ka pa? Ngayon, sorry na lang kasi nilagyan ko talaga ng watermark. Branding kasi yan eh. Kung gusto niya matanggal yung watermark, tas name yung ilalagay, ang rebranding natin, ang nakalagay talaga dun sa rebranding, 4,999. Rebranding yon. Pero, gawin nating 1.5. Gagawan ko kayo ng customize. Ibig sabihin, yung special na AI na yon ay pangalan nyo yung nakalagay dyan sa baba. Or pangalan ng church or pangalan ng vlog nyo o page nyo na gagawin. So yun, 1,500. Yun ang mangyayari dyan. Pero Pastor's Notebook pa rin, Sermon Expositor, yung pangalan nitong AI assistant. Iba nga lang kapag sinave nyo ito, at least pangalan nyo yung naka-appear. So maganda yung pagkakagawa. Satisfied ako sa 4.5. Hindi ko lang nagustuhan yung assonance niya. Pagawa tayo ng bago. So may question po ba kayo kay 4.5? Ito may mga dito, may gusto 4.5. Sige po, Sister Sheila May. Naka-record? Yes po, pwedeng mapanood din. At mamaya, i-upload ko yung webinar natin last time. So i-upload natin sa YouTube, i-share ko sa group. Pastor Sunny po, availed all the three. Therefore, you have this one. Free, yung narrative. May task lang. Sharing at saka lang naman eh. Gagawa ito ng image, ipopost nyo doon. Parang tulong nyo sa akin yun. Tulong ko to sa inyo. Di na kayo gagastos ng 499. Tulong nyo din sa akin yun. Yun lang naman din ang Kasi itong 4.5 natin, mapapansin nyo, kapag ginagamit nyo itong mga assistant natin, naka 5.2. Ayan, 5.2 version. Kapag ChatGPT lang, naka 3 or 2 point something, ganyan. Mababang version. Kasi binabayaran ko yan si 5.2 monthly. Yun yung dahilan. Kaya pag hindi na ako nagbayad, hindi nyo na magagamit lahat o di maapektuhan lahat. That's why, kailangan talaga na may magbayad. And next year, magpapa-monthly na talaga ako sa late mag-subscribe o mag-avail. Magpa-monthly sila. Kayo na nag-avail ngayong December, forever nyo itong gagamitin. Yun ang kagandahan yan. And God's grace, ayan, bibigyan ko kayo ng libreng Bible quiz. Ayan, Bible quiz buddy. Ilagay na natin agad sa Bible quiz buddy. Sa mga manonood nito, kung gusto nyong mag-join sa group chat na to, kung saan pino-forward natin mga updates, tignan nyo na lang sa comment or sa description o sa sa ating post yung link ng group chat. So ayan po. And libre yung ating Bible quiz. Paano kayo magkakaroon dito ng 1,000? Sa December 2026. Tagal no? One year. Sige, 1 year challenge. Pag naka-perfect kayo, 1,000. Actually, mahalata yan eh. Mahalata talaga kapag yung 1,000 points ay ang tawag dito, hindi gumamit din kayo ng AI na backup.
So, ready for your Bible quiz challenge? Pakita ko lang sa inyo to, Bible quiz challenge. Sulat mo na yung pangalan kasi kailangan yung pangalan dahil magre-reward niya ako. Baba Roderick de Vera. Okay. Select your Bible version. King James default. And may certificate kasi yan na gagawin. Poster. Gagawa ito ng poster. Automatic tong gagawa ng poster pag naka 1001 ka. Ilalagay niya sa poster na yun yung points mo. Hihingin yung mukha mo. Magka-capture ka ng mukha. Then mukha mo yung nakalagay sa image. Papasa niyo yun sa akin para malaman natin kung kayo ang high score sa loob ng isang taon. Yung high score sa loob ng isang taon, so ipunin ko yung mga images na yan at i-share natin sa pastor's notebook yung inyong image. O, sikat pa kayo, no? Ilalagay natin doon and then i-announce natin yung mga listahan ng mga nagpasa. So, biruin nyo, libre na kayo pa mabibigyan ng award. Pero, ang condition, sa difficult at saka expert, ang valid lang. So, ito si difficult, meron siyang, kailangan ay 1001. Magla-lock in na yung difficult. Oras na nilagay niyo difficult, magla-lock in na yan dyan. Unless gagawa kayo ng bagong new chat. Kaya ang advice ko ay huwag kayong gagawa ng new chat. Gamitin nyo lang ito and then i-continue nyo. Balikan nyo sa history or i-search nyo sa history 1001. Kapag tinype nyo tong 1001, automatic yan. Pag tinype nyo sa search chat ang 1001, makikita nyo na sa history. So ituloy nyo lang. No? Tuloy nyo lang. So ayan, ganyan lang po yan. Magtatanong ABC. Halimbawa, which prophet saw a vision? Yung unang question, may highlight. Parang tuturuan ka lang niya, no? Pero yung susunod, wala na. So, wala nang leakage yan. Moses struck the rock twice to bring forth water at Meribah. True or false? Meribah ba yon? O Rama? False. Try natin lang, ano? Incorrect. Sa Meribah. So the word have I hid in my heart. Saan yan sa Psalms? 119? Anong verse? 11. Tama. 11. Very good. So, yan. Mahasa pa tayo. Kapag may mali, kadalasan, kapag may mali ka, maaalala mo ulit, ay, mali pala, si ganito pala. Ang dami ko rin natututunan. Tayo mga pastor, maganda. May mga trivia din tayo. So, which book contains this one? Beginning of Wisdom. Proverbs. Proverbs. So, yun. So, yan. Tuloy-tuloy yan. 1001 hanggang mag-limit. Pag nag-limit na, balikan nyo bukas. Yun. Meriendahin nyo. Pag walang ginagawa, tuloy nyo hanggang 1001. And then, sa loob ng isang taon, sa December 25, pili tayo ng high score. Doon sa high score na yon, bigyan natin ng GCash na 1,000. Gusto o gusto? Gusto. Ayun, gustong gusto. Gusto. Yes. Ayan, may tanong? Wala. So ngayon, may offer tayong systematic theology. Meron kasing bridge course ang Mobile Bible School or MBS. Ngayon, ang daming part ng systematic theology na tinanggal ni Meta yung mga video record natin. And
kailangan ulitin siya. Ang pinaka na-compile lang natin ay Systematic Theology 1. Systematic Theology 2, naubos lahat. Kasi sa Facebook lang ano yun eh. Sige po, Brother Hill. So, ang kagandahan kay Systematic Theology, kay Wayne Grudem, na Systematic Theology ang naka-input dito. Para mo nang binasa yung buong makapal na libro na naka-compress. So, ito yung tinatawag nating Systematic Theology Assistant. So, meron tayong book nito, Master Course, Systematic Theology Master Course. Magkakalink silang tatlo. So, ang kagandahan nito, para ka na rin nag-Bible school. And, good news, may good news ako. Gumagawa ako ng Taglish na version niya. O, di ba? Para hindi tayo nahirapang mag-aral. Para ka na rin nag-Bible school. Ngayon, pag in-avail nyo tong MBS, Systematic Theology, dalawang option yan. It's either bridge course kapag officially enrolled or certificate course lang ay bibigay natin sa inyo. Na dahil ito ay ilang units ito? 11, 33. 33 units. Part na siya ng associate diploma level. Diploma in Systematic Theology ang ibibigay kapag natapos nyo ito. Okay? Tapusin nyo. Babasahin nyo lahat yan. Babasa lang. Basa. Kung gusto nyo mag-take notes, take notes. Kung copy-paste, gusto nyo. Hindi copy-paste nyo, walang problema. Malaya kayo. And then, may question kasi dito. Alimbawa, tapusin natin ngayon. Next topic. Pag tinapos natin tong topic na to, topic 1 to 9 ata to, 11. So, prolegomena, ipapakita niya lahat ng, so 11 to na subject from prolegomena. Ulitin natin ang dali. Yung umpisa kasi bibigyan kanya ng subject outline, yung 11. Yan, prolegomena, bibliology, theology proper, Christology, pneumatology, anthropology, hamartiology, soteriology, ecclesiology, angelology, eschatology. So, nandito na yung ibig sabihin niya. Doctrine of lasting, about Satan, angels and Satan, doctrine of the church, salvation. So, pwede naman na hiwa-hiwalay yung pag-aralan. Pero mas maganda, sunod-sunod. Okay, so susunod-sunod rin yan. And then, may exam yan sa dulo. Halimbawa, natapos mo yung prolegomena. May exam siya. Sasagutan nyo lang yung exam na yon and then isi-send. I-compile nito yon. Ito na mismo magko-compile. Yung final natin na grade ay screenshot nyo, isi-send nyo sa akin. So, meron link na mag-a-appear sa dulo. Link yun ng Bible School at saka link ko. Send nyo sa akin yun. Ganun lang. And then, bibigyan na natin kayo ng diploma in Systematic Theology. So, okay ba yun? Ang price, pinagpe-pray ko pa. Yan. Kasi 33 units ang katumbas nito, certificate at saka diploma level sa MBS. Ang certificate ay 1,750 and ang diploma ay 2,000. So may TOR siya. Ibig sabihin, pag humingi ka ng transcript of record, lahat ng subject na yun, nakalagay dyan, 3 units, tas yung grades nyo nandoon na rin. So 50 pesos per unit sa certificate and 100 pesos per unit sa sa diploma level. So yan yung kagandahan nito. Kapag sa yun pero kapag bibili nyo lang AI, wala nang unit-unit, pwede. O, mas mura siya. So, yun yung yun ang kagandahan nitong systematic. And sa mga mag-e-enroll sa January, magtuturo si Pastor Joshua.
ito ang gagamitin natin, Pauline Epistle. So lahat na mag-enroll doon, free na ito. As in free, wala na kayong babayaran. Kasama na sa binayaran nyo itong Pauline Epistle na master course na ito. And ang mangyayari nga lang, hindi nyo siya agad makukuha. Ituturo muna ito ni Pastor Joshua, and then tsaka nyo makukuha itong AI reward natin ng course. So ayan, ang ganda ng pagkaka-outline natin dyan. Soteriological epistle, Christological epistle, Eschatological, and Pastoral epistle. So yan yung Pauline epistles natin. And ang target natin, lahat ng subject ng MBS, bibigyan natin ng AI assist. And lahat yung pag in-enroll nyo, per subject, libre na lahat yan. Yung naturopathy, ayan, kasama na rin sa babayaran nila sa susunod itong naturopathy. Hindi nila magagamit itong mga to kung hindi naka-encode ang student number sa MBS. So yun yung advantage ng naka-enroll. Kahit kumalat yon, hindi nila magagamit yan hanggat walang student number. So kailangan may student number siya. So thank you at yan lang po. Kung meron kayong question, pwede kayong mag-question. Sa mga may question kanina about doon sa may course natin ng Applied AI course, ano lang po yun, tawag dito. 5 subject yan. Kada isang subject, pwede nyong utay-utayin, 400, pag natapos 400 ulit, hanggang matapos nyo yung buong Applied Artificial Intelligence na course. I-scan nyo lang yan, mayroon kayong pipirmahan, nandun na lahat, pati yung kung saan yung GCash i-send. Ang kagandahan nito, yung mga pagsimula dito, AI empowerment, ayan, sila, yung mga kasama nating pastor na nandito, ay nakagawa na talaga sila ng sarili nilang ebook, nakagawa sila ng website dahil dito sa AI empowerment. Isang subject pa lang 'yon, ang dami mo na talaga matututunan. Then dito sa 21st century, natuto silang mag-trade ng crypto or pwedeng wag. Actually, mababa ang cryptocurrency ngayon. Kung nakabili kayo last month, wag niyong gagalawin, bayaan niyo lang sila, wag kayong ma-discourage. And bumili kayo kung mababa. Sa AI prompt engineering naman, ito yung katuturo natin last time. 2 lang na video yan, bibigyan kayo ng certificate pag natapos nyo. Ang dami nyo matututunan din dyan. Libre ang isang AI assistant na gumagawa ng image ng prompt. At libre din ang libro niya. Dapat 500 o 250 ang isa, pero libre na lahat. And meron pang isa, 1001 style. Yung style na gusto mong i-execute sa prompting. Libre na rin yun. Dumaan kanina sa timeline ko, binibenta nila yung mga ganong klase din ng libro, 600 isa. Sa atin, libre, 400 lang binili mo dito. Mahigit na 2,000 na agad ang balik. May certificate ka pa. So may certificate po yan per subject, maliban sa buong course na certificate. Bali, 6 ang makukuha nyo certificate pag natapos nyo ito. And AI for personal growth, ito yung sa January na gagawin natin, and sa February naman ay earning potential. Dito na tayo magla-launching ng Agapay Community. Ibig sabihin ng Agapay Community, ang target talaga nito ay kikita, at yung kita natin ay personal nyo, then meron din tayong may ipapakita dapat natin na may tinutulungan tayo mula sa ating kinikita. So yun, hindi tayo hihingi, no? Personal niyo yan. Kumbaga nag-e-encourage lang tayo na, oy, nakabili ako ng ganito dahil sa ganyan. Sa akin din, yung mga binibenta natin na actually subscribe for ako yun, yung mga nagsusubscribe ng PowerPoint natin sa Pastor's Notebook. Ang dami na nating natulungan talaga. Kaya grace ng Lord, nakabili tayo ng isang tent na malaki, asyang 20 kaluluwa na tent, yung sobrang laking tent dyan sa Shopee. Ipamigay natin yun, nakapagpamigay tayo ng projector, feeding, iba-ibang church, nasalanta. So, ang dami nating napagbibigyan. So, ayun.
Kaya ganun din ang gusto ko sa Agapay community na ito, na maliban sa sarili mong kinikita to sustain your family, again sa ministry, ay maliban doon sa mission. So yun yung talagang ano natin dito, ang purpose or goal. At kung gusto niyo enroll, naka-post din ito, i-share ko ulit sa ating group, ipipin natin para pwede nyo makita doon itong curriculum. Active ang mga link dyan. Actually, pag kinlik nyo itong link, dadalhin na kayo sa sa ating YouTube courses. Libre panoorin. Libre, sabi ko siya, libre. Kung pag-aral lang, libre. Ayan, panoorin nyo lahat, matututo kayo. Wala nga lang kayo certificate. Hindi namin kayo makasama sa graduation. So, ayun. So, wala kayo doon. Wala rin kayong TOR, wala din kayong diploma. So, yun yung disadvantage. Ayun na, file not found na. So, yun ang kagandahan nitong curriculum natin. So, kung gusto nyong enroll, i-screenshot nyo lang or i-click nyo lang yung link na yun. So, thank you po at maraming salamat sa inyong panahon. Ngayon, ipapamigay na natin yung narrative. I-PM nyo ako. Libre yan. I-screenshot nyo yung sidebar ng inyong dito? Sidebar ng ChatGPT. Pag nakita kong tatlo, kompleto kayo ng tatlo, isi-send ko sa inyo ang link ng Narrative 4.2. Sa mga wala naman nun pero gusto, 199, i-avail ninyo para makatulong din tayo sa ating mission. So, yun lang. To God be the glory. Maraming salamat. 4.5 may error lang sa spelling. Kanina po ba, meron kayo napansin? Yun nga, medyo nahihirapan ako. Nakita ni Pastor Medel. So, pray tayo saglit. Lord, thank you po sa aming oras na ibinigay mo at sa oras ng bawat isang naririto na bagamat mahalaga at busy ay binigyan namin ng panahon upang patuloy kaming ma-enhance yung skills namin, Panginoon, sa pag-craft at pag-deliver ng sermon. Ay tulungan mo kami by the power of the Holy Spirit every time we deliver. Magkaroon kami ng kapahingahan, Panginoon, sa aming mga kaluluwa, rest of the soul. At ganoon din sa aming katawan na hindi ma-stress out every Saturday para fresh na fresh kami, alive and kicking, empowered by the Holy Spirit ang aming delivery ng sermon. And lalong ma-equip, Panginoon, para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Screenshot tayo saglit, i-send natin sa GC. Amen. Tapos pag may tanong kayo after. Okay, open cam. 1, 2, 3. Yung mga hahabol dyan, pwede nang humabol. Ayun. 1, 2, 3. Sino pa hahabol? Last one. 1, 2, 3. Okay, i-send natin sa... Kung may screenshot din kayo, send nyo na rin. Yan, thank you. At magandang gabi po sa bawat isa. Entertain ako hanggang 10:30 kung sino may question sa inyo. Pastor, may tanong po ako. Yes po. Brother, pastor din po kayo. Pakilala po kayo. Apo, Pastor Joel po from Commonwealth Church sa Quezon City. Yun. Praise God. Apo, Pastor, may tanong po ako. Halimbawa po, let's say gumagawa po tayo ng sermon using doon po sa ating apps. Mm-hmm. Let's say ginagamit ko po yung Root chapter 1, tapos yung isa, yun din po yung passage na gagamitin niya. Kung ano po yung binigay sa akin na lesson, yun din po yung sa kabila. Pare-parehas po tayo ng ibibigay niyang contents o outline ng sermon. Hindi po. Magkakaiba. Magkakaiba. Opo. Nasubukan na natin yan sa una nating live. Pastor Joel at saka si Pastor Amador yung nag-test. Magkaiba siya ng alliteration, magkaiba siya ng format. Okay. Kahit yung mga images and poster, magkakaiba na. Mas okay yun, Pastor, para hindi ganong halata
Kasi po, baka malaman, bakit pare-pareho ng sermon yung, magkakaiba po. So nakalagay din yan sa command natin na talagang all possibilities na wag magkaparehas. So naka-default siya na gano'n. Then makikita ko din kung ilan na yung nagchat-chat, sino yung nag-access. Actually, ang daming nag-spill nung version 1, kaya gusto ko na siyang patayin. Ang dami siya nag-spill. Tapos meron ding nag-chat na may nagbebentang iba. Yun ang matindi. Binibenta ng iba. So, di at least kumikita siya. Pero mawawala na rin yun. Lagot siya kapag siya ang sisingilin. So, yan. Any question pa po? O kung wala nang question, ayan. Meron din akong proposition dahil may nagpapagawa sa akin. Meron kasi kaming community ng mga developer, no. At ayun, gumagawa din sila ng mga AI agent para sa mga school department, and then sa mga ibang organization. Tas why not sa church? So meron din palang may gumagawa na, nag-start na rin siya. Then ako, ayun nga, gumawa na rin ako ng isang project, worth 5,000 pesos yon. Na yung organization na yon, ayun yung pangalan ng AI na yun, halimbawa um, Church of God, parang ano yung nilagay ko doon? Admin assist, mga ganyan. So, o kaya AI agent. Ang kagandahan nun, lahat ng bylaws nyo, lahat ng statement of faith, even yung mga schedules and rules and regulation, and tutulungan ka rin niya kung paano yung sa disciplinary action, every ministries, kung ano yung mga ministries na yon. Mag-a-appear din yung mga pangalan ng mga leaders. Yun yung gusto nila. O sige, gagawa tayo. And then, um, meron ding konting devotion. Kung gusto nila mag-devotion, nandun na rin. So parang centralized siya na gamit ng isang church, and then yun yung gagawin nila na parang tatak nila. So ang tawag doon is white labeling. White label. So ang white label ay worth 10,000 pataas. Depende kung gaano siya karami na komplikadong i-type. So sa dami nung i-feed mo, sa dami ng encode mo, every question kasi dyan na magbibigay na menu, ini-encode namin yan eh. So sa dami nun, mas lalaki din ang value. Kaya pag ako naman ang gagawa, cut half tayo. Sa 10,000, 5,000 lang. So yun yung gagawin natin. And I'm trying to make one after kong gumawa sa admin assist ng MBS. Kaya next year, praying na lahat din ng mga estudyante ng MBS enrolled and registered but not fully registered or fully enrolled, hindi nagbayad, ay papamigay natin to ng libre sa lahat ng estudyante. At tatanungin nyo na lang yung AI, sasabihin nyo sa kanya, halimbawa, reform course. Lilitaw na yung doon, yung link ng course na yon. I-click mo na lang kay AI. Hindi mo na kailangan punta sa curriculum mo. O kaya, curriculum ng bachelor, syllabus ng Christian education, ibibigay niya na sa'yo. GPA, nandun na lahat. So, yun yung ginagawa ko ngayon after nitong systematic theology. So, natapos ko na yung sa naturopathy, and ang unang kumuha ng course na yon, 6 na level yon, mismong si Doc Vitantes. At may exam din yan every level. And may finals na 1 to 100. So, siya ang unang bibigyan natin ng certificate pag natapos niya yon. Sabi niya, pagpupuyatan daw niya 24 hours. So, tignan natin kung magagawa niya.
So, ganun din yung MBS Admin Assist naman ay lahat ng syllabus curriculum catalog, links ng lahat ng video courses ay nandun. So, yun yung announcement ko naman sa mga estudyante. At sa mga hindi pa naka-enroll, mag-enroll na kayo. Sa 50 pesos na per units ay marami talaga kayong matututunan. So, thank you and God bless sa lahat. Yun lang ang aking announcement. Thank you po, Pastor. God bless po. God bless po. God bless everyone. Merry Christmas. God bless Okay. po. Happy New Year. Thank you din po sa mga nag-love gift. Thank you rin po.